Hello everyone, my name is Francimity Milano and our topic for today is 10 Women in Philippine History. Ang unang Pilipina ay si Maria Josefa Gabriela Silang, nabuhay noong March 19, 1731 at namatay noong September 20, 1763. She was born in Canyogan, Santa Ilocos Sur, taking of her two-part first Filipina revolutionary leader to lead a revolt against Spanish colonization in 1763. Tanyag si Gabriela Silang dahil sa kanyang matapang na pamumuno at pagsusulong ng karapatan at kalayaan ng mga Pilipino. Kinuha niya ang pamumuno ng mga revolusyonaryong puwersa matapos patayin ng kanyang asawa na si Diego Silang at nagsagawa ng ilang matagumpay na kampanya laban sa mga Espanyol. Ang alaala ni Gabriela Silang ay ipinagdiriwang bilang isang sagisag ng pagsusulong ng kababaihan at ng laban para sa kasarian ng Pilipinas. Pangalawa ay si Melchora Aquino. Nabuhay siya noong January 6, 1812 at namatay noong March 2, 1919. She was born in present-day Barangay Tandang Sora, Quezon City. She is known as the mother of the Philippine Revolution. Siya ay naging isang tagapag-amparo at nag-aalaga ng mga miyembro ng katipunan, nagbibigay silid tulong, pagkain at suporta sa kanilang mga gawain. Si Tandang Sora ay isa sa mga kababaihan na nagpakita ng malasakit sa kanyang kalayaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang mga kilos at serbisyo sa mga revolusyonaryo. Ang kanyang bahay sa Banlat, Caloocan ay naging pook ng mga pagpupulong at pagpaplano ng mga katipunero. Siya ay kilala bilang ina ng katipunan dahil sa kanyang mahalagang kontribusyon sa himagsikan ng Pilipinas laban sa mga Espanyol. Ang pangatlo ay si Pura Villanueva Calao, nabuhay noong August 27, 1886 at namatay noong March 21, 1953 from Arevalo, Iloilo, the first Miss Philippines in 1926. Si Pura Villanueva Calao ay namamahala ng mga aklatan. Si Pura Villanueva ay naging tagapamahala ng mga National Library ng Pilipinas mula 1939 hanggang 1943. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nagsagawa siya ng mga hakbang upang paunlarin ang aklatan at ang koleksyon nito. Pagiging manunulat. Siya ay sumulat ng mga akdang pampanitikan at sanaysay. Ang ilan sa kanyang mga aklat ay tumatalakay sa mga aspeto ng kultura, sining at lipunan ng Pilipinas. Pagsulong ng edukasyon. Siya ay naging aktibong tagapagtaguyod ng edukasyon at kultura sa Pilipinas. Nakilala siya bilang isa sa mga pangunahing boses sa pagpapalaganap ng Filipino language. Kilalang feminista. Bilang isang babaeng leader at manunulat, aktibong sumusuporta si Pura Villanueva Calao sa mga isyu ng kababaihan. Nagkaroon siya ng mahalagang papel sa pagsusulong ng mga karapatan ng kababaihan sa Pilipinas. Ang kanyang dedikasyon sa kultura, edukasyon at pagsusulong ng wika at kababaihan ay nagbigay ng malalim na impluwensya sa lipunang Pilipinas. At ang pang-apat ay si Francisca Tirona Benitez, nabuhay noong June 4, 1886 at namatay noong November 7, 1974 from Unos, Cavite. Unos, Cavite, they say, one teacher can change a student life. Benitez was an educator that helped change an entire nation. Siya ay tagapagtatag ng UPLB kasama ang kanyang asawa na si George Bocovo. Si Francisca Tirona Benitez ay nagkaroon ng mahalagang papel sa pagtatag ng UPLB na kilala rin bilang Universidad ng Pilipinas sa Los Baños. Ito ay isang kilalang institusyong pang-agrikultura sa Pilipinas. Kanyang kaugnayan sa pagtuturo, si Benitez ay isang guro at edukador sa kanyang mga taong kabataan. Siya ay naglingkod bilang guro sa mga paaralang pampubliko bago maging bahagi ng pagtatag ng UPLB. Ang kanyang kontribusyon sa sektor ng edukasyon ay mahalaga. Advokasya para sa kababaihan. Tulad ng kanyang ina, si Paz Mendoza Guazon, si Francisca Tirona Benitez ay isang aktibong tagapagtaguyod ng mga karapatan
at pagunlad ng mga kababaihan sa Pilipinas. Siya ay naging leader sa mga women's organizations at naging boses para sa mga isyu ng gender equality. Kultura at wika. Si Benitez ay nagkaroon ng malalim na pagnanasa na mapanatili at palaganapin ang kultura at wika ng Pilipinas. Ito ay isa sa mga prinsipyong nag-ambag sa kanyang pagiging tagapagtatag ng UPLB, kung saan pinapahalagahan ang pag-aaral ng agrikultura at iba pang aspeto ng kultura ng bansa. At ang panglima ay si Teresita Reyes, na buhay noong May 11, 1917 to 1998. Born in Manila, most if not all Filipinos know the popular condiment company called Mamacita that produces key ingredients found in Filipino dishes such as sinigang and caldereta, mother of Filipino cooking. Ang kanyang pangalan na Mamacita ay naging kilala hindi lamang bilang isang tatak ng mga produktong pangkain, kundi pati na rin bilang isang boses na nagpapahalaga at nagpapakita ng kahalagahan ng tradisyonal na lutong Pilipino. Ang kanyang mga kontribusyon ay tumulong sa pagpapalaganap ng kultura ng pagkain ng Pilipinas at sa pagpapahalaga ng mga klasikong lutong bahay. At ang pang-anim ay si Encarnacion Alzona, na buhay noong March 23, 1895 to March 19, 2001. Born in Binian, Laguna and raised in Caraco. Both the first Filipina historian and the first Filipina to get a doctoral degree, Encarnacion Alzona went from studying history to being a part of it. Ang buhay at kontribusyon ni Encarnacion Alzona ay nagdala ng malalim na epekto sa Pilipinas, hindi lamang bilang isang historiador, kundi pati na rin bilang isang tagapagtanggol ng karapatan ng mga kababaihan. Siya ay kilala bilang isang huwarang babae na naging boses para sa edukasyon at pagkakapantay-pantay sa lipunan. At ang pangpito ay si Maria Ilagan Orosa, na buhay noong November 29, 1892 to February 13, 1945, born in Taal, Batangas. Not only invented the beloved banana ketchup found today in the sweet sauce, Jofran distributed worldwide, but she also saved lives. Si Maria Ilagan Orosa, pagka-makabayan at pagtulong sa kapwa, sa kabila ng pananakop ng mga Hapones, hindi nawala ang pagiging makabayan ni Maria Orosa. Itinatag niya ang kapisanan ng mga manluluto ng Pilipinas upang magbigay kalinga sa mga pamilya ng mga Pilipinong sundalo at gerilya. Ang pangalan ni Maria Ilagan Orosa ay naging sagisag ng kahalagahan ng pagkain at pagkamakabayan sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang kanyang kontribusyon sa pag-aaral ng pagkain at kusina, pati na rin ang kanyang dedikasyon sa kalusugan at kapwa Pilipino, ay nagpatibay sa kanyang alala bilang isang makabuluhang tao sa lipunang Pilipino. At ang pangwalo ay si Josefa Llanes Escoda, na buhay noong September 20, 1898 at namatay noong January 6, 1945. Born in Dingras, Ilocos Norte, sacrificed her life carrying out dangerous work during World War II. Dahil sa kanyang dedikasyon sa mga prinsipyo ng pagiging makabayan at paglilingkod sa kapwa Pilipino, ang pagkakasawi ni Josefa Llanes Escoda noong gera ay nagpapakita ng kanyang walang sukuan na pagtuturing sa mga prinsipyong makabayan at paglilingkod sa kapwa. Ang kanyang itinuring ang kaligtasan at kapakanan ng maraming bago ang sarili, at sa proseso naging isang inspirasyon at bayani para sa mga Pilipino. At ang pang-siyam ay si Fe Del Mundo, November 27, 1911 at namatay noong August 6, 2011. Born in Manila, lost 4 of 8 of her siblings during childhood, which influenced her to pursue a career in medicine and pediatrics to help impoverished people in the Philippines. Unang babaeng nagtapos sa Harvard Medical School, si Dr. Fe Del Mundo ay kilala bilang unang babaeng Pilipinong nagtapos mula sa Harvard Medical School sa Estados Unidos. Ito ay isang malaking tagumpay sa panahon na iyon at nagpapakita ng kanyang kakayahan at determinasyon sa larangan ng medisina, paglilingkod sa pediacardio bilang isang pediatrician
pediatrician, siya ay naging espesyalista sa mga sakit ng mga bata, partikular sa mga problema sa puso. Naging pangunahing kanyang layunin ang pangalagaan at magbigay serbisyo sa kalusugan ng mga bata sa Pilipinas. Si Dr. Fe Del Mundo ay kilala bilang isang malikhain at dedikadong doktor na nag-ambag sa pagpapabuti ng kalusugan ng mga kabataan sa Pilipinas at nagkaroon ng malalim na epekto sa larangan ng medisina. Ang kanyang karera at kontribusyon ay nagdala ng karangalan sa bansa at sa medisinal na komunidad ng buong mundo. At panglas na babae ay si Magdalena Leones, na buhay noong August 19, 1920 at namatay noong June 16, 2016. Born in the mountains of Lubuagan, Kalinga. Last but not the least is the Leones of Filipina Agents. Si Magdalena ang Leones of Filipina Agents o Leones ng mga Ehensiyang Pilipina ay isang karangalan o titulong ibinigay kay Magdalena Leones. Ang terminong ito ay nagpapakita ng respeto at pagkilala sa kanyang kakayahan at tapang sa pagganap ng kanyang mga tungkulin bilang isang undercover agent o spy noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang pagiging Leones ay tumutukoy sa kanyang lakas, tapang at determinasyon sa pagsasagawa ng mga clandestine o lihim na gawain. Ginamit ang terminong ito para ilarawan ang kanyang pagiging matapang at dedikasyon sa paglilingkod sa bayan sa gitna ng matinding panganib. Ito ay isang parangal na nagpapakita ng kanyang mahahalagang papel sa mga pagtutol ng mga Pilipino laban sa mga Hapones noong panahon ng digmaan at ng kanyang pagsasakripisyo para sa kalayaan ng Pilipinas. Ang Leones of Filipina Agent sa isang titulong nagbibigay pugay sa kanyang alaala bilang isang bayani at tanyag na Pilipino sa kasaysayan ng bansa.